po kami ng aking buong pamilya sa Pampanga. Kasama ko noon ang mga ate ko si Mama at Papa. Noong andun na kami dahil ako ang bunso at nag-iisang lalaki ako. Akong ang nagbuhat ng mga bag namin sa kwarto ni Lola. Wala na noon si Lola kaya wala nang gumagamit sa kwarto niya. Nung pagbukas ko ng pinto ng kwarto niya, bumungad sa akin ang isang babaeng nakaluhod sa kama na parang nagdadasal. Nakapelo siya na itim at itim din ang suot niya. Hindi ko makita ang mukha niya dahil narayan ito ng belo. Nagulat ako, akala ko kasi bisita nila tita na Muslim. Kaya humingi ako ng sorry at dali-daling lumabas ng kwarto. Pinuntahan ko ang tita ko at nagsabi na saan ko pwedeng ilagay ang mga gamit namin dahil may tao ka ako sa kwarto ni Lola na nagdadasal. Naguluhan ng tita ko at nagsabing, anong nagdadasal? Pinuntahan naming dalawa ni tita ang kwarto ni Lola para malaman kung sino ba nagtinutukoy ko. Pero nang bukas namin ang pinto ng kwarto ni Lola, wala nang tao roon. Nabigla ako kasi taong-tao talaga ang nakita ko at hindi ko akalain na hindi pala ito tao. Kung kinilabutan ka sa kwentong to, mas matatakot ka pa sa susunod, like and follow mo na ako. At kung may sarili kang creepy experience, i-DM mo sa akin. Baka ikaw na ang susunod kong ikwento. Gabi noon, tahimik ang buong bahay. Nag-ayos na ako para matulog. Nakahiga ako, nakatihaya, nakatingin sa kisame. Pagpikit ko pa lang ng mata ko, may biglang pumatong sa dibdib ko. Mabigat, hindi ako makahinga. Sinubukan kong idilat ang mga mata ko, pero hindi ko maigalaw ang kahit anong parte ng katawan ko. Hindi ito panaginip, alam kong gising ako. Nanlaban ako na hawakan ko siya. Hindi tao ang hulma ng katawan niya. Magaspang, malamig, tapos naramdaman ko ang dila niya. Mahaba, sobrang haba. Dinidilaan niya ang buong mukha ko. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na boses. Sa sobrang takot, nagdasal ako. Kinurusan ko ang dibdib ko habang pinipilit kong gumalaw. At bigla, nawala ang bigat. Nawala siya. Pagmulat ko ng mga mata ko, may nakita akong butiki sa kisame. Pero hanggang ngayon, hindi ko alam kung butiki lang ba talaga ang pumatong sa akin. Simula noon, ayoko nang matulog mag-isa. Bata pa lang kami noon ng ate ko. Mahilig kaming maglaro sa terrace ng bahay namin. Wala kaming kapitbahay. Ang nasa paligid lang ng bahay namin, puro puno. Tahimik, minsan sobrang tahimik na parang may nakatingin. Isang hapon, nagkukulay kami gamit ang bago niyang Crayola. Excited pa siya noon kasi bagong bili. Masaya lang, normal na araw. Hanggang sa matapos kami. Habang nililigpit na niya ang mga gamit, napansin niya na kulang ng isa. Isang Crayola. Hinahanap namin sa ilalim ng mesa, sa gilid ng terrace, sa hagdan. Pero wala talaga. Hanggang sa napagod na kami maghanap. At kalaunan, nakalimutan na rin namin. Lumipas ang ilang araw. Isang hapon ulit, nakatambay kami sa terrace. Tahimik ang paligid, walang tao, walang kapitbahay. Bigla na lang, may malakas na bumato sa ate ko. Napahawak siya sa ulo niya. Napatingin kami agad sa paligid. Walang tao, walang bata, walang kahit sino. Pero nang tumingin kami sa sahig kung saan nahulog ang binato, nanlaki ang mata namin dahil ang binato sa kanya ay yung nawawalang Crayola. Yung Crayola na ilang araw na naming hinanap. Tahimik ang paligid, pero pakiramdam ko noon, may nakamasid sa amin mula sa mga puno. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung paano yun nangyari. At kung sino ang nagbalik ng Crayola. Kung kinilabutan ka sa kwentong ito, mas matatakot ka ba sa susunod? Like and follow mo na ako. At kung may sarili kang creepy experience, i-DM mo sa akin. Baka ikaw na ang susunod kong ikwento.